Hello mga Kabs, alas 7 ngayon ng umaga dito sa bansang Saudi Arabia. Dito tayo sa labas ng accommodation natin sa may malawak na area. So, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa pag-apply ng ating mga kababayan papunta dito sa bansang Saudi Arabia ng housekeeping o mga janitor. Shout out sa ating mga kababayan na Pilipino diyan sa Pilipinas na nagbabalak ng mag-apply ng housekeeping o janitor papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol sa inyong pag-a-apply at mga taong humahadlang at naging negatibo sa inyong isipan. So, naranasan natin ang mga ganyan mga Kabs. Noong tayo pa ay nag-apply papunta dito, way back 2014, at may mga kaibigan, mga kasama sa trabaho tayo na pinipili tayong pigilan sa ating plano na mangibang bansa. Shout out kay Birkasyo TV at sa ating mga kababayang Pilipino na nais o magbabalak o sa mga baguhan, mga first timer, mga inspiring na mag-a-apply ng cleaner, babae man o lalaki, papunta dito sa bansang Saudi Arabia mga Kabs. So bago yan, ako si Kabos na vlogger. Kung nais yung malaman ng iba pang mga informasyon sa housekeeping, sa pag-a-apply, mayroon po tayong ginagawang mga video na makatulong sa inyo at magkaroon kayo ng idea para pumasa sa interview. May mga ginagawa po tayo, libre po yan sa YouTube channel natin at wala pong bayad yan. So ngayon, pag-usapan natin ang mga tungkol sa negatibong tao sa paligid natin kapag tayo ay may mga plano. So unang-una dyan, kapag kayo ay may planong mag-a-apply ng abroad at seryoso kayo at nasa puso nyo talaga na magkaroon ng ginhawa ang inyong buhay at kaunting asenso at makatulong sa inyong pamilya at plano kayong magkaroon ng mga bahay sa sunod na mga taon at lupa at magkaroon ng katuparan ng inyong mga pangarap sa buhay. Pag mga ganyan mga Kabs, huwag kayo makikinig sa mga taong negatibo na nagsasabi na ay wag, ano yan, baka mapikit yan, mapirahan lang yan, baka yung agency na in-applyan yan ay piki. So huwag kayo makinig sa mga ganyan tao mga Kabs. Ang pakinggan nyo mga Kabs ay ano nyo lang, sarili nyo. Kung gusto nyong mag-abroad talaga at seryoso kayo, huwag kayo makikinig sa mga usap-usapan sa mga kaibigan nyo at iba pang mga kasama nyo sa trabaho. Kung may kasama kayong ganyan mga Kabs, ituloy nyo kung anong plano nyo sa pag-a-apply sa buhay. Ituloy nyo mga Kabs. Huwag kayong makikinig sa mga negatibong mga sabi-sabi ng iyong mga kaibigan o kasama dyan sa trabaho. Gaya ko dati mga Kabs, may kwento ko sa inyo. Sabi sa akin, hindi ko sinasabi pero nalaman nila kalaunan na nag-a-apply ako sa abroad at yun nga, mga bulong-bulungan sa likod ko, wala yan, baka mapiki daw ako, baka mapipirahan lang, umaalis lang daw ako dahil sa yun nga, sa utang daw. Pero ang totoo mga Kabs, nakita ko talaga sa aking trabaho sa loob ng 12 years na pagtatrabaho ko, sabihin ko sa inyo, dyan sa may mall sa Robinsons Ortigas, minimum lang din ang sweldo ko. At sa tingin ko talaga mga Kabs, hindi ako makaahon sa kahirapan at makaahon ng kung anong plano ko na magkaroon ng bahay at lupa pagtanda. So nag-decide ako sa loob ng 12 years, sabi ko 12 years na ako dito at wala talaga akong naipon dahil po sa mga bisyo mga Kabs. Manila, alam niyo naman na Manila mga Kabs na maraming mga bisyo. So sa paulit-ulit na trabaho, araw-araw, paulit-ulit na sanla ang ATM mga Kabs. So yun na, halos di ako makabayad sa bahay dati sa aking inuupahan. At minsan pa mga Kabs, yung upa ng bahay na pambayad ko sana, nagastos ko pa dahil sa bisyo. So nag-decide ako na what if na malakas pa naman ako,
makipagsapalaran ako sa ibang bansa. Sayang naman yung lakas ko at sipag ko para magkaroon ako ng ah, bahay sa sunod na mga taon, makapundar ako habang nandito ako. Kaya nagpursige ako kahit wala akong alam paano mag-apply ng abroad, wala akong alam kung paano, saan magsimula, di ko alam. Wala rin akong pera nung nagsimula ako kasi ang passport ko na ihiram lang din ang pambayad sa passport. Nag-online ako sa POA, sa DFA. Online nga mga kabs, hindi pa ako marunong mag-computer. Hindi pa marunong sa laptop. Kaya nilapitan ko yung mga tao na may alam at hindi ako nahiya na magpatulong sa kanila. Sa resume naman, nagpatulong ako sa isang reception diyan sa May Robinson na Ortigas na nagpagawa ako ng gawa mo ako ng resume tungkol sa housekeeping. Ibinigay ko yung mga details ko at yun, nagawa yung resume. Yun ang nakatulong din sa akin. Pasalamat din ako sa isang reception dyan. So yun, ayun ang plano ko at buong loob na hinarap ko ang pag-a-apply papunta dito. So kayo naman, kung sa panahon ngayon may mga idea na kayo, may mga social media na, may mga vlog na sa YouTube at may mga idea na kayo na makukuha, mas advantage sa mga ganyan 2014 bago pa lang yung YouTube, walang nag-YouTube na mga cleaner. Ngayon marami na, kung paano pumasa sa interview, walang mga ganyan mga kabs. So lakas ng loob lang talaga ang meron ako na at plano na porsigido talaga para mag-apply ng housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia. So kayo naman, ngayon marami ng mga vlog, applyan, mga agency. Dati wala. Di ko alam paano mag-apply. Galing lang din sa mga kaibigan natin na So nakita ko yung applyan sa amin at so kung kayo nakaranas naman ng mga ganyan, pipigilan kayo or sisirain kayo mga kabs, huwag kayo makinig sa mga taong negatibo. Tsaka pag nag-a-apply kayo mga kabs, advice ko sa inyo, wag muna kayong magpaalam sa mga kasamahan nyo na nag-apply kayo ng housekeeping o janitor o cleaner dito sa bansang Saudi Arabia para hindi madiskaril yung mga plano. Sikreto lang muna sa iyong sarili at ikaw na nag-apply kayo ng mga ganyan. Sa kanyang sasabihin kapag kayo ay paalis na o may ticket na kayo mga kabs sa eroplano. Tsaka wag muna kayo mag-resign din sa trabaho para hindi apektuhan ang iyong hanap buhay tungkol sa pamilya nyo. Kasi kung mag-resign ka agad kayo at nag-apply kayo, wala kayong panggasto sa pamasahe, sa mga pagkain, at saka kung pamilyado ka, medyo mahirapan ka. Saka kayo mag-resign kapag natanggap na kayo, na hire na kayo. So marami naman tayong mga vlog, mga paano pumasa sa interview, nasa channel natin. Makatulong sa inyo yun mga kabs, sa mga baguhan dyan, sa mga nag-a-apply. So pag hindi naman kayo matanggap ngayon, apply naman sa ibang agency. Maraming agency sa Pilipinas. At saka huwag kayong mahiya lumapit sa mga kaibigan na humihingi ng tulong. Ako humingi din akong tulong mga kabs sa aking mga kaklase dati, mga classmate ko. Humingi din ako ng tulong para magkaroon ng counting budget, pamasahe mga kabs. Siyempre mga kabs, hindi naman tayo laging meron, kapos din tayo. At humingi tayo ng tulong sa ating mga kaibigan. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa iyong mga kaibigan. Basta ang unang gawin nyo lang mga kabs kapag nag-apply kayo, magpagawa kayo ng resume. At saka importante talaga mga kabs na may passport talaga kapag nag-apply kayo mga kabs. Kasi yun ang hanapin ng employer at hanapin ng agency sa Pilipinas kung may passport kayo. At saka pag may passport na kayo mga kabs, madali na lang mag-apply. Madali na lang. Halimbawa kung may hiring sila tapos biglaan na ipapadala kayo dito, or biglaan na urgent hiring kasi kailangan na talaga nila ng tao. Minsan nga mga kabs, ang mga agency sa Pilipinas tumatanggap na sila na walang experience. Tapos kahit wala kayong experience, pwede kayo mag-apply. O kaya hindi housekeeping ang experience nyo, pwede na kayo mag-apply.
Ang age limit pala ng mag-apply mga kabs papunta dito, kadalasan ay babae man o lalaki, nasa edad na 35 years old ang babae, pati rin ang lalaki mga kabs. Yun ang age limit dito kadalasan. Pero kahit nasa 40 pa kayo, mag-apply kayo. Wala namang mawawala kung susubukan ninyo. Ang mawawala kung hindi kayo sumubok, no, di ba? Yun ang mapatunayan na 40 na kayo at nag-apply kayo at hindian kayo. Yun ang totoo na hindi na talaga kayo matanggap. Pero maraming option kung 40 years old na kayo. Hindi lang naman ang dito sa Middle East, meron pa namang mga tumatanggap sa inyo, mga Europe at iba pang bansa na hanggang 50 kaya nilang tanggapin mga kabs. Sa Europe, mga cleaner, mga housekeeping, kayang tanggapin. Hindi lang naman dito. Dito kasi ang age limit nila kadalasan talaga ay babae lalaki, 35 years old talaga ang age limit na tinatanggap nila. Ngayon naman mga kabs, kung nangamba kayo sa pag-apply nyo na wala kayong experience, natakot kayo sa interview, sagutin nyo lang ang totoo na wala po akong experience ng mga housekeeping, pero willing po akong matuto at i-training kung may training man kayo, at handa po akong sumusunod sa mga regulation para magkaroon ng katuparan ang mga pangarap ko. Sabihin nyo sa nag-interview sa inyo na employer pag pumunta sila sa Pilipinas, sabihin nyo ang totoo. May mga employer na hindi tumatanggap sila kahit wala kang experience. Sabi, pagdating dito mga kabs, hindi naman problema yung wala kang training. May mga kasamahan tayo na ilang kasamahan dito nakarating na dito, nakasama natin na galing sa Pilipinas, iba ang trabaho nila. Galing sa Pilipinas, iba ang posisyon nila. Hindi cleaner, hindi housekeeping, hindi janitor. Na nandito na sila ngayon. At ang ginawa namin, ang ginawa ng agency, pinapasama dun sa mga tao na may experience na at iti-training. Paano gamamit ng chemical, paano itimpla yung chemical, paano gamitin ang polisher, vacuum, at iba pang mga equipment na kailangan dito sa paglilinis, paano gamitin. May mga nagtitraining dito, mga team leader, mga supervisor. Hindi problema, huwag kang mangamba kung ikay walang alam sa housekeeping. Basta mag-apply ka. Pag sinabing pwede ang no experience, mag-apply ka. Pwede yan mga kabs, huwag kang matakot. Ang importante, maipasa mo yung medical interview at makaalis ka mga kabs. Yun ang importante. Pagdating dito, huwag kang mangamba. Maraming magtuturo sa iyo mga kabs dito na mga supervisor. At huwag kang mangamba sa mga hindi mo alam. Dito mo malalaman yan mga kabs. Dito mo malalaman ang iba pang mga Ang importante, nag-apply ka, hindi ka negatibo, malakas ang loob mo at ituloy mo yung pag-a-apply mo. Huwag kang maniwala diyan sa mga sabi-sabi ng mga Ikaw nagdadala sa sarili mo, kailangan sa sarili ka maniwala. Magtiwala ka sa sarili mo. O kung dati naniwala pa ako sa ibang tao, naniwala pa ako sa mga sabi-sabi ng mga nasa likod ko, sa mga kaibigan, sa bulong-bulungan nila, hindi ako makarating dito sa Saudi Arabia mga kabs. Hindi ako makapagtrabaho dito ng 12 years. Yan ang totoo mga kabs. Kaya mga kabs, kung ikay nangamba at mga hadlang sa isipan mo na negatibo at natakot ka, tanggalin mo yan mga kabs, ang mga takot sa isipan mo. Lahat tayo hindi perfecto, lahat tayo nagkamali, lahat tayo kailangang sumubok, humarap sa problema o mga desisyon na minsan na mali tayo mga kabs. Marami akong mga mali din tingnan mo naman ngayon, kahit sa mga maling desisyon ko, at least bumangon tayo, na nagkaroon tayo ng katuparan sa buhay, na nakarating tayo sa gusto nating mapuntahan mga kabs. Kaya nasubukan ko na, bahagi ko sa inyo na walang magandang maidudulot kung talagang magpaapekto ka sa mga negatibong isipan ng mga kapwa mo, mga katrabaho mo, mga kapitbahay mo, kahit nga sa pamilya mo. Kung talagang yun ang gusto mo, gawin mo. Kung talagang nakakabuti sa iyo ang mga plano na pag-a-apply ng housekeeping, pag-a-apply ng trabaho dito sa bansang Saudi Arabia, at saang bansa ka man mag-a-apply. Basta ang importante, huwag kang makinig sa mga negatibo. Gawin mo yung gusto mo na nakakabuti sa iyo. Kasi in the end mga kabs, ikaw rin makinabang yan Hindi naman sila magbibigay ng ambag sa iyo ng pamasahe mag-a-apply. Hindi naman sila magbibigay sa iyo ng mga pang medical mo.
Ikaw naman sasagot lahat niyan. Kung magka-failure ka, kung bumagsak ka, ikaw rin ang haharap niyan mga kabs, hindi sila. Kaya nasa sarili mo ang tiwala, nasa sarili mo talaga ang desisyon, hindi sa kanila mga kabs. Huwag po na hintayin mga kabs na sa bandang huli, sabihin mo sa sarili mo na, ay, kung sinubukan ko pala dati yung pag-abroad, itinuloy ko yung pag-abroad ko papunta sa Saudi, no? Siguro ganun na rin ako ngayon, may bahay na rin ako ngayon, gaya ni paring Juan, di ba? Nasa huli pa rin ang pagsisisi kung di mo susubukan mga kabs, di ba? Kaya bago mahuli ang pagsisisi, kung nasa isip mo talaga mag-abroad, ituloy mo. Wala namang mawawala kung susubukan mo ng isang beses, dalawang beses. Yung iba nga dyan ilang beses sumubok, ilang beses bumagsak sa mga medical, ilang beses na decline, ilang beses na tinanggihan sa interview. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin, nag-a-apply pa rin, naghihintay pa rin ng tawag, di ba? Ikaw pa kaya nga may experience ka? Ikaw pa kaya na malakas yung pangangatawan mo? Ikaw pa kaya na bata ka pa? Ako mga kabs, nag-a-apply ako ng housekeeping papunta dito, 34 years old na. Ngayon, ano tayo? Nasa halos senior citizen na tayo. 34 years old, pero sabi ng mga kasamahan kong negatibo sa wala na yan. Pre, mag-apply ka pre. Wala, matanda ka na, sabi sa akin. Sabi ko, kahit na, subukan ko pa rin mag-apply. Kung nakinig ako sa sinasabi ng kumpare ko na matanda na raw ako, di na raw ako pwede. Ano na ngayon? Wala, nandun pa rin kami, magkasama, at wala ring mangyayari sa akin. Di ba? At least, hindi naman natin pinagyayabang nandito tayo, hindi natin pinagyayabang na nakarating tayo dito or nakapundar tayo kung ano-ano. Ang importante, tinutupad natin yung pangarap natin, sinusubukan natin yung pangarap natin at sumubok tayo, naglakas loob tayo. Hindi tayo nakikinig doon sa mga bulong-bulungan sa likod ng mga negatibo. Kasi kung makikinig ka niyan mga kabs, at sabihin mo ang plano mo lahat sa kanila, may maririnig ka mga kabs na mga negatibo mula sa mga bibig ng mga tao na ayaw kang paalisin, mula sa mga bibig ng mga tao na pigilan ka sa iyong mga plano, baka ikay aasinso at magkaroon pa ng higit na yaman. Mayroon pa nagsabi sa akin dati na hindi ka makatagal sa Saudi Arabia kasi walang doon, mga tagay-tagay, walang mga bisyo-bisyo doon, mga video-video okay. Yan ang mga sinasabi ng mga kaibigan natin mga kabs, pero hindi tayo naniwala sa lakas ng fighting spirit natin at sa lakas ng loob. Tumuloy tayo mga kabs, hindi tayo nakikinig sa mga negatibong sinasabi nila. So kung kayo naka-experience ng mga ganyan at mga negatibo na mga sabi-sabi ng iyong mga kaibigan, huwag nyo na lang pansinin. Kasi kung makinig talaga kayo mga kabs sa mga ganyang sinasabi, ang mga plano nyo mga kabs talagang babagsak at may panghinaan kayo ng loob. Hindi na kayo tutuloy dahil sa mga negatibong sinasabi ng inyong mga kaibigan. So yung iba naman kasi magsasabi ng ganun dahil ayaw nilang mapalayo kayo sa kanila at laging sa inyong pagsasama, sa inyong pagiging kaibigan. At saka isa pa, baka mahigitan mo pa sila ng maasinso ka. Meron tayong mga kaibigan na ganyan, yung hihilahin ka pababa, ayaw nila na lumayo dahil doon ka lang, diyan ka lang, ka-level nila, diyan ka lang, sa tabi nila, diyan ka lang, ayaw kang pa akyatin sa taas. May mga ganyang tao mga kabs, kaya lang wala na tayong magagawa, ganun talaga sila. Huwag mo na lang silang pansinin. At sabihin ko sa inyo mga kabs, ang pag-abroad ay isang desisyon na buo talaga ang loob, lakas din ang loob mga kabs. At pangalawa mga kabs, isipin mo yung plano, kung anong pagpunta mo dito, bakit ka magpunta dito, para saan ang iyong pagpunta dito, para saan, bakit ka naglakas loob na pumunta dito mga kabs. At kahit saang bansa, kung bakit ka pumunta sa ibang bansa, yan ang mga isipin mo mga kabs. Dahil gusto mo magkaroon ng bahay, magkaroon ng pamilya na masinso, matulungan mo yung pamilya, nanay, tatay, magkaroon ka ng ano bang plano mo, anong goal mo, bakit ka umalis. Yun ang isipin mo mga kabs. Kaya huwag ka makinig dun sa mga tao na negatibo. Kaya ka umalis, kaya ka nagpaplano, dahil para sa iyong pamilya at para sa sarili mo, sa future mo mga kabs. Hindi naman para sa kaibigan mo para umalis ka, hindi sa kapitbahay mo. Yan sila mga kabs, mabait na lang yan sa iyo pagka nandito ka na sa Saudi Arabia, mabait na lang sa iyo kapag nandun ka na sa ibang bansa, kukumustahin ka na lang yan mga kabs. Kasunod yan mga kabs, kumustahin ka, uutangan ka na nila. Yan ang totoo dyan mga kabs. Pero hindi naman lahat, pero kadalasan kapag nakita na nila mga kabs na
nagbablog ka na, nandito na ako sa Hungary, nandito ka na sa Croatia, nandun ka na sa kung saan ka nagpunta mga kabs. I-message ka na nila mga kabs sa comment section. Pre, nandiyan ka na pala pre. Kumusta naman dyan? Ingat ka dyan. Yan mga banat nila mga kabs. Samantalang nag-a-apply ka pa dati kung ano-anong sinasabi nila tungkol sa iyo sa mga ina-applyan mo at mga negatibong pag-iisip para hindi ka makaalis, para nandun ka lang sa tabi nila. Yun nga, minsan sabihin ng mga kaibigan, mahirap doon pre kasi mag-isa ka lang, mahirap doon pre kasi ibang bansa, mahirap doon kasi mahigpit. Lahat naman ng mga sitwasyon halos mahirap, walang madali. Kaya lang doon mo malalaman ang lakas ng iyong loob, determinasyon kung dito ka na talaga sa ibang bansa na mag-isa ka. Doon mo mapatunayan sarili mo na kayang-kaya mo pala kahit mag-isa ka. Kayang-kaya mo pala kahit nasa malayo ka. Dito mapatunayan. Obserbahan nyo mga kabs. Bakit yung mga DH natin nakatagal sila na walang di-off sa loob ng 2 years? Samantalang ang cleaner, ang di-off sa cleaner tuwing linggo. Ang di-off sa cleaner tuwing Friday. Bakit nakatagal ang mga... Ikumpara mo yung sarili mo sa DH sa cleaner. Ang DH sa buong 2 years nila nasa bahay lang sila. Halos nga 13 hours, 14 hours ang trabaho nila eh. Kaya sa cleaner, 12 hours lang ang pinakamataas na trabaho dito sa bansang Saudi Arabia. Yun ang ikumpara mo. Mga babae pa yan mga kabs ha. Nakatagal sila ng gano'n na walang di-off, walang labasan ng bahay. Lalabas lang sila sa bahay kapag kasama nila ang amo nila at mamalingki at pupunta sa mga mall at pupunta sa ibang mga lugar. Ikaw pa kaya na lalaki ka, ikaw pa kaya na sa cleaner may di-off ka, sa janitor may di-off ka, sa housekeeping may di-off ka dito mga kabs. Kaya kung ikay may plano talaga mga kabs, depende na sa'yo kung magpadala ka sa mga negatibong tao, depende na sa'yo kung magpadala ka sa mga sabi-sabi ng iyong mga kaibigan at mga tropa. Nasa iyo na yun mga kabs ang desisyon. Okay mga kabs, hanggang dito na lang ating video. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito mga kabs, mong kalimutan mag-like, mag-subscribe sa ating channel para ma-notify sunod ng mga video na aking gagawin. Ako si Kabos na Vlogger, isang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Hanggang sunod ng mga video mga kabs, magkita-kita tayo muli. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta.